Usually, pagka dumating ang pasyente, si Ate Bel muna yung dental assistant namin, siya na yung So, tatanungin niya kung anong kailangan at saka kung sinong dentista ang gusto. Ngayon, kung walk-in yung pasyente, kung sino man sa amin ang nandito, yan tinatawag niya. Tapos, tinatanong namin kung anong kailangan. Usually, ang pasyente bunot, pasta, pustiso, ganyan. So, pagka inano namin, iupo yung pasyente ron, sisilipin ko ng gagawin, tapos i-discuss sa kanya yung case niya. Halimbawa kung bubunutin ko ano yung process ng pagbunot, gano'n. Kung may tanong yung pasyente, kung may mga allergies, may mga medical concerns, bago siya pwedeng gawin. Usually, yung dentures, yung mga pustiso, hindi tanggal na pustiso. Kasi syempre, pag kinabit mo sa pasyente yan, hindi naman kagad sobrang lapat na, tapos walang problema. So pag may mga problema, halimbawa may tumatama, may masakit, ini-adjust yun. I-accommodate sila, i-adjust. Ngayon, kung hindi ma-repair sa chair side, either papadala sa laboratory ulit para ayusin. Ngayon, if ever naman may cases na talagang hindi lumapat na maayos, ang gagawin namin doon, ano yun, subject for replacement, yung i-replace namin at our expense, hindi namin ipapashoulder sa pasyente yun kasi ang ano namin doon, yung quality ng service at saka yung quality ng trabaho. So, ang gagawin namin yung i-replace totally para lang mabigay yung kung ano yung quality ng trabaho. Tapos, with regards naman halimbawa sa pasta, may mga excess na babasag ang pasta. So, ina-assess namin yun kung dahil ba fault ng pasyente o dahil may problema yung ginawa namin. Ngayon, if ever na nakita namin ang problema sa quality ng gawa, kasi kung minsan hindi mo maiwasan, nalalawayan at pinapastahan mo. So, ang ginagawa namin, pag natanggal, papalitan namin yung free of charge. Pero kung halimbawa, may mga pasyente rin naman kasi kung minsan, may pasta sila, babalik 1 year. Sabihin na tanggal yung pasta, may bayad na yun. Kasi syempre, hindi na yung ano yun, talagang dahil nagamit niya na. Pero yung usual, kung sakali man may problema, aayusin mo. Usually, pagka tooth extraction, minsan na nagiging problema, yung bunot itself walang problema. Ang nagiging problema namin, like, hindi nagsabi, hindi niya sinabi yung totoo. Halimbawa, may hypertension, may diabetes, may iniinom ng mga maintenance na gamot. Kasi kung minsan may mga pasyente, masakit yung ngipin nila, alam nilang hindi sila bubunutan ng dentista pagka meron silang mga medication na tinitake o may diabetes sila. So, ang sasabihin sa'yo, wala. So, pag nandun na yung problema, tsaka tatawag sa'yo, Dok, kasi ganito, may na-encounter kami one time, ganyan, diabetic siya, tinanong ko yung blood sugar niya. Ang sabi niya sa akin, normal kasi may maintenance siya. So ako naman, pinunutan ko dahil kilala ko siya, dati ko na siyang pasyente. So na-manage naman, okay naman yung bulot. The following day, tumawag siya sa akin, masakit na masakit daw yung pinagbunutan, only to find out 390 ang sugar niya. Nang time na nagpabunot siya, ganun yung sugar level niya. Which is hindi niya sinabi sa akin dahil gusto nga niya ipabunot. So yun, doon pa, nag-adjust kami na in-advise ko siyang bumalik doon sa endocrinologist na para ma-adjust yung gamot niya para mapabaan ang sugar. Tapos yung pinabalik ko siya rito, nilinis namin yung area ng pinagbunutan. Kumbaga, minanage siya, ngayon okay na siya. So, usually, pag kami dumating ng pasyente, nilalabas na kagad yung records. Tapos pinagsusunod-sunod yun para walang mag-overlap. Tapos, ang inaano namin, kung sino yung emergency case, unahin namin. Halimbawa talagang sobrang sakit na yung ngipin niya. Ipapakiusap namin po sa iba na nauna kung pwedeng unahin nyo. Tapos kung halimbawa yung mga teenagers, mga mahilig mag-FB, ina-accommodate namin sila, binibigay yung password ng Wi-Fi para hindi sila mainip. Tapos yung iba naman, yung matatanda, inaalok natin ng coffee para comfortable sila. Ngayon, yung mga halimbawa, may mga kasamang bata, syempre naiinip. Hindi mo kagad pwedeng magawa kagad, di ba? Sinasabi namin doon sa mga parents na either
tawid muna sa Jollibee, pakainin, magmerienda muna. Tapos tinatansya namin kung ano yung mga ipapagawa ng pasyente. Kinakalculate ko yung oras. Pinababalik ko, sabihin ko, balik po kayo after an hour. Or kung may mga pasyente na may kailangan gawin mo ng errands, sinasabi ko, kung gusto niyo po, balik po kayo ng ganitong oras. Tapos sila na yun. Kahit na may dumating, basta dumating sila dun sa inano namin time, uunahin namin. Pero, ina-advise namin yung, halimbawa, may dumating ng iba, meron po kayong sinusundan na dalawa pa, o may isa pa po before kayo, para at least notified sila na alam nila na may sinusundan silang pasyente.